Magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa ating Panginoon. Ako po si John Robby Medina at ngayong araw ay samahan ninyo akong pag-aralan at pagbulay-bulayan ng mga salita ng ating Panginoon. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, lubos po kitang pinasasalamatan at pinapupurihan dahil sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa akin sa araw-araw. Humihingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanan ng aking nagagawa. Kayo na po ang manguna sa akin ngayong araw. Linisin mo po ang aking puso at isip. Bigyan mo po ako ng katunungan at sapat na kaalaman upang maintindihan at maunawaan ko ang inyong mga salita. Tulungan mo po akong may sa buhay ko to at ingatan mo po ang aking pamilya sa araw-araw. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ang bersikulong pag-aaralan natin ngayon ay ang unang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 15 hanggang 17. Sabi dito, hindi ba't tayong mga mananampalataya ay bahagi ng katawan ni Kristo? Iyan ang dahilan kung bakit hindi talaga natin maaaring gamitin ang ating katawan na bahagi ng katawan ni Kristo sa pakikipagtalik sa babaeng bayaran. Hindi ba't ang nakikipagtalik sa ganoong babae ay nagiging kaisang katawan niya? Sapagkat sinasabi sa kasulatan, silang dalawa ay magiging isa. At kung nakikipag-isa tayo sa Panginoong Kristo, kaisa na tayo sa Espiritu. Mapapansin natin, maunawaan natin sa bersong ito ay may kinalaman sa sexual immorality. Hindi tayo pwede makipagrelasyon sa Panginoon. At the same time, nakikipag-deal o nakikipagrelasyon tayo sa kasalanan o yung mga worldly doings like porn addiction, drug addiction at iba-iba pang sexual immoralities. Para naman sa teaching natin ngayong araw, unang-una, intimacy is exclusively for Christ. Yung relasyon kasi, sagrado yan. Yung relasyon natin sa Panginoon, sagrado yan. Hindi tayo pwedeng makipag-deal sa mga makamundong gawain kung nakikristo na tayo. Yung pagiging closeness, yung relationship natin ay para sa Panginoon lang dapat 100%. Sa pangalawa naman, Christians belong to the body of Christ. Yung church o yung tayo, yun yung body of Christ. At si Jesus naman yung head of church. Kumbaga, ang church ay ang bride o yung tayo. At ang groom naman ay ang Diyos. Kumbaga, konektado sila sa isa't isa. At kailangan united tayo kay Christ as one. Sa pangatlo naman, longer temptation is stronger temptation. Kasi, habang na-expose tayo sa tukso, mas lumalakas ang temptation. Kumbaga, kailangan nating surround natin yung sarili natin ng mga godly people. Kasi ang may dudulot din sa atin, holiness, o yung magiging kalugod-lugod tayo sa ating Panginoon. Kapag naman hindi natin sinarang yung mga sarili natin ng mga godly people, doon napapasok yung temptation. Yung pag-iinom, porn addiction, yung sexual immorality. Hindi ko sinasabing hindi tayo makipag-deal sa mga ganang tao. Pero kung alam nating tayo lang yung may impluwensya nila sa ganung bagay, umalis na tayo sa mga ganung tao, iwasan na natin sila. Pero kung alam nating makaka-impluwensya tayo sa kanila, hindi mas mabuti, may nahatak na naman tayo sa Panginoong Kristo. Blessing yun. Para naman sa ating application, do not expose yourself to temptation. O iwasan yung mga bagay o gawain pwede tayong mahulog sa kasalanan. Yun nga, sabi ko kanina, isa-round natin yung sarili natin sa mga godly people kasi doon
sa mga taong yun, pag nakasama natin sila, pwede pa tayong mag-grow, pwede pa tayong may matutunan sa kanila na mga mabubuting gawain o mga holy na gawain. Sa pangalawa naman, flee from all kinds of temptation. Huwag nating labanan yung temptation. Kumbaga, takasan natin siya, lumayo tayo sa temptation, huwag natin siyang labanan. Kasi pag nilabanan natin yung temptation, mas lalo tayong na-expose. Pag na-expose tayo, mas lalong lalakas yung temptation at dahil nga doon ay mas mataas yung chance na mahulog tayo sa kasalanan. Pag tinakasan naman natin, nilalayo natin siya sa sarili natin. Huwag natin siyang labanan, takasan natin. Sa huling application naman natin, choose your crowd wisely. Yun nga, yung pag-attend ng mga small groups sa mga churches, yung discipleships with other people, with godly people. Yung mga godly people, wala naman perfectong tao eh. Pero yung pakisama natin, yung willing na kilalanin yung Panginoon natin. Yun lamang po, sana po may natutunan po kayo para po sa pagtatapos ng ating gawain o ating devotion. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Ama naming nasa langit, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin niyo po kami sa mga pagkakasalang aming nagagawa para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Bigyan niyo po kami ng paintulot sa tukso at iadya niyo po kami sa lahat ng masama. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po.